blended defense. Sorry. The defense has made a thorough research and has presented it beautifully. Do you agree that the media is focused on the salacious content? Yes. Sorry to say, yeah. Attorney, were you happy that Attorney Nicholas Kaufman brought up the statements pertaining about jurisdiction issue? Yes, of course. So far, you are very happy with the presentation inside. He did not disappoint me. Sir, ano yung striking na ginawa ho kanila ni Kaufman? Well, there is an important prosecution theory or evidence, according to it, that would show that there is murderous intent and there is a plan to kill. And that was the document, circular of the PNP, which it highlighted on the word neutralize. Opo. And yet the very document says that you should effect the arrest following the laws as well as the rules on engagement. And that's why Attorney Kaufman was saying, you're presenting a document which is against your own case. Because that very document shows that the PNP is following the laws of the country. Pero that's contrary to what the prosecution has presented earlier. I mean, in the previous days po, Attorney. Yes, kasi nga they're saying na yung circular na yon says na that is the command. The word neutralize means kill them. Opo, opo. Attorney, sinabi po ni Attorney Kaufman na walang sapat ebidensya, there's no sufficient grounds. There's what? Yeah. No sufficient grounds. Okay. Now, na-interview po natin kami kanina ni si Father Bert Alejo na Yes. siya po yung alam natin kumupkop sa ilan sa mga witnesses at sinabi po niya na nangyari yon at meron silang insider witness. So, what can you say about this? Yung bilang patotoo, although he's there as an observer, Father Bert Alejo, About sinabi po niya na totoong nangyari yon kasi sila mismo ang tumanggap ng order from may witness sa sila? taas. Yung sinasabi pong insider witness na ano. Eh bakit di sinight na prosecution? Kung totoo yan. That should have been cited with the prosecution that it has a witness who will testify directly that the president ordered him or her to effect Karamihan po the killing. So most of the, yun na nga, Attorney Kaufman has cited mostly yung sa prosecution, puro speeches lang yung kanilang, the speeches of former President Duterte. Plus yung circular, yun nga ang inaano Opo. na, yung speech tapos yung circular parang 1 plus 1 equals 2. Eh, pero lumalabas ngayon, the very document itself destroys your cause. What is your comment also doon sa pagbanat ni Kaufman na tungkol sa crime against humanity allegation laban kay Duterte, saying na hindi naman buong civilian population ang tinarget? Well, that's very true. Yeah. It's not the entire. Can you imagine 100, how many? 110 million Filipinos? If you will follow the prosecution's theory, Mr. Duterte, when he declared war on drugs, he was targeting the entire population. As correctly pointed out by Attorney Kaufman, it was only limited to those perceived to be or suspected to be criminals. But sabi din po niya, napakaliit daw ng mga bilang ng mga napatay kumpara sa libo-libong mga lehitimong naaresto. But even if maliit yung bilang ng mga namatay, these are lives lost. That is not the number one. How will you explain that there are more than 100 policemen killed during police drug operation? More than 100 also, and the record will show that, have been seriously injured. If it is true that these people were killed senselessly, defenseless, how would you explain that? So, paano napatay itong mga pulis na ito? Paano ito nasugatan? Kung walang
as according to the prosecution, never na naglaban. Talaga may mamamatay pag you're involved in a drug syndicate and you're addicted to it. Talaga may hindi ka susuko ng peacefully. Talagang lalaban at lalaban. Dinefine din po ni Kaufman yung salitang tokhang, means knock and plead. Totally legitimate police strategy. However, dun daw po sa citation ng prosecution, tokhang means criminal modus operandi. But these are two definition, two interpretation. So, parang meron po bang binigay doon si Kaufman na talagang magpapatunay na this is just a policy? As explained by Senator Bato when he was still the chief PNP, yun ang meaning na binigay niya. At yun ang pagkakaintindi naman ng lahat doon sa lugar nila. So attorney, in a nutshell, for the two sessions ngayong kanina umaga at ngayong tanghali, kayo ho ba satisfied with the way attorney? As I said, he did not disappoint me. He made a thorough research. Saka tanda, yung sinasabi mo na may mga napatay. There's no question about may napatay. We're not questioning about na walang napatay. Ang sinasabi namin, this is a criminal case. Kung may napatay, you cannot just point to somebody like Duterte making an order through his speeches and tapos konektado na kagad sa pagpatay. You have to prove to us. Like for instance, the claim of 30,000 people being killed. Nasaan yun? Where are they? We have to know the names, the circumstances of their deaths, who killed them, what time, where, what day. Wala yun lahat eh. Pero isn't that in the stage of the case, hindi pa dapat pwedeng... Hindi, dapat, kaya ka nga confirmation of charges, you have to show substantial ground. Wala nga eh. Lagi po kasi sinasabi na ipipresenta nila yung mga insider witnesses, gano'n. Pag natuloy na po sa tuluyang paglilitis. Yun po ang sinasabi lagi ng prosecution. Substantial ground nga eh. Dapat pinipresenta na nila yun. Okay po. Okay, attorney. Okay, Thank you. Ngayon po ay pangatlong araw ng tinatawag na confirmation of charges hearing ni Tatay Digong sa International Criminal Court. At ngayong araw nito, buong araw, ay inaasahan natin na ang mga abogado naman ni Tatay Digong ang magsusumite ng kanilang mga ebidensya sa merito, no? Para patunayan na hindi dapat magtuloy sa full-blown hearing ang kaso ni Tatay Digong. Ano nga ba ho ang confirmation of charges? Ang confirmation of charges po ay hindi pa ho kabahagi ng trial on the merit sa kaso ni Tatay Digong. Ito po ay katumbas ng preliminary investigation sa ating sistema kung saan yung tatlong mahistrado ng pretrial chamber ay susuriin ang mga ebidensya na sinumite ng prosecution at ng depensa para malaman kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa pagliliti si Tatay Digong. Sa ating sistema po, ang piskal na nag-determine ng probable cause. Ang probable cause po ay yung posibilidad na merong ang krimen na nangyari at yung nasasakdal ang posibleng siyang gumawa ng krimen na yan. Ganyan din po ang titignan ng mga mahistrado dito sa ICC at matapos kung meron silang desisyon na merong sapat na ebidensya or substantial evidence para magpatuloy sa trial, ang kaso po ay ililipat na sa trial chamber at doon naman po magpipresenta ng lahat ng ebidensya ng mga partido. Now, dahil ito po ay confirmation of charges, hindi required na lahat ng testigo ay ipresenta ng hukuman. So far, mukhang wala nga po silang ebidensyang ipapakita kundi yung mga videos na na-play na nila sa hukuman. Lahat po ng ebidensya nila ay nandun sa tinatawag nilang pre-trial brief, no, na sinumiti na sa hukuman at lahat po ng mga ebidensyang gagamitin nila ay nasumiti na sa hukuman. Ang nakikita lang po natin ay mga argumento at hindi na pinapakita ang total o kabuuan ng mga ebidensya na sinumiti ng parehong kapartido. Ngayon, nung unang araw po, nagsimula at lininaw po ng hukuman kung ano ang confirmation of charges. Ito po ay isang paglilitis para malaman lamang kung mayroong sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis. Now, ang nagpresenta po muna sa opening statements ay ang prosecution, matapos ang mga abogado ng biktima, pagkatapos po ang mga abogado ni Tatay Digong. Doon po sa kanilang mga opening statements ay sinamarize nila kung ano yung kabuuan ng kanilang ebidensya, kung saan
parehong panig ay sasabi na sapat ang ebidensya sang-ayon sa prosecution at sang-ayon naman sa depensa, hindi sapat ang ebidensya para magpatuloy ng paglilitis. Ano ba ang mga kinakailangan patunayan ng prosecution para magpatuloy ang kaso sa paglilitis, no? Walang elemento po ng crime against humanity at 3 counts of crimes against humanity ang hinain nila labang kay Tatay Digong ay merong pong mga papatayang nangyari or murder, at itong murders pong ito ay isang systematic or widespread attack laban sa mga civilian population sang-ayon sa isang system ng estado or organizational policy. Now, ang sabi po ng prosecution, itong war against drug daw ay isang state-directed campaign, no? At ito ay merong kaalaman at intent ng pinakamataas na opisyales na ang presidente. Sinasabi nila na si Tatay Digong daw po ay may pananagutan doon sa tinatawag nilang indirect co-perpetration. Yung indirect co-perpetration po ay sinasabi nila yung conspiracy na nagkaroon ng common design, yung common agreement na ipatupad ang war on drugs, at ito nga ay sinang-ayunan at pinatupad ni Tatay Digong at ng kanyang mga co-perpetrators na pinangalanan. 8 po ang pinangalanan. Kasama na po si Senator Bato, Senator De La Rosa, si dating Secretary Bit Aguirre, si dating NBI Giran at dating PNP Chief Albayalde at yung isa pang PNP Chief na namatay na. No? Now, ang sabi po nila, si Tatay Digong ay guilty nga for indirect co-perpetration or as part of a conspiracy. Siya daw po ay nag-order. At ang ebidensya pinakita nila ay meron daw sila mga testigo sa DDS na nagsabi na ang Tatay Digong ay nasa taas ng organisasyon ng DDS, na lahat ng papatayan ng mga tao na ginagamit nila para pumatay ng tao ay kumukuha ng go signal kay Tatay Digong bago sila pumatay, na si Tatay Digong daw ang nagbibigay ng armas at nagbibigay ng pabuya at garansya na hindi sila mapaparusahan. Now, ang iba pang ebidensya na hinain ng prosecution labang kay Tatay Digong ay yung kanyang mga public speeches. Yung speeches habang siya ay sa Davao na talagang tutugusin niya ang mga drug pushers sa Davao, at yung kanyang sinasabi sa eleksyon na kung siya ay mananalo bilang presidente, yung ginawa niya sa Davao ay papatupad niya sa buong Pilipinas. At kinakailangan talagang pulbusin at ubusin ang mga drug pushers at drug addicts sa Pilipinas. No? At sinasabi ng prosecution na bukod dito sa mga speeches nito na sinabi hindi lamang sa labas ng mga institusyon, inulit din ni Presidente itong mga ganitong salita doon sa loob mismo ng Kongreso at Senado matapos siyang manumpa. Nasasabihin lamang ang pawang katotohanan. At ang sinasabi nila, ang pananagutan ni Tatay Digong ay meron pong chain of command influence sa lahat ng mga kapulisan. No? Now, ang prosecution, ang ginamit na ebidensya, yung police operational reports, yung alleged reward system, yung internal communication, yung mga komunikasyon sa loob ng PNP mismo, may mga testigo di umano, including insider accounts, at saka yung mga statistical pattern of killings. No? Now, sinubukang establish ng prosecution yung pattern na pare-parehong modus operandi, yung paggalaw ng DDS at saka yung mga kapulisan di umano matapos maging presidente si Tatay Digong, yung system na ginagarantihan na kung sino man ang magpapatupad ng war on drugs ay di mapaparusahan, at saka yung pagkakaalam nila na ang target nila ay mga civilian. Pagdating sa jurisdiction, ang sabi ng prosecution ay bagamat nag-withdraw na at hindi nakasapi ang Pilipinas sa Rome Statute, yung mga krimen ay nangyari habang ang Pilipinas ay kasapi pa ng Rome Statute, at saka yung jurisdiction daw ng hukuman ay naging kompleto bago pa magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Sinabi naman ng depensa na unang-una wala pong jurisdiction na nga ang ating ICC sa Pilipinas dahil nagsimula ang paghingi ng abiso para magpatuloy sa preliminary investigation sa pangalawang taon matapos bumitiw ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Nakasaad po sa ICC na dapat kung bagamat po pwedeng bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC ng isang bansa, kinakailangan yung kooperasyon ay at saka yung jurisdiction ng hukuman ay matrigger sa loob lamang ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. Kaya linabas po ng issue ng mga abogado ni Tatay Digong
yung issue ng paglabag sa soberanya ng Pilipinas dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC, bakit lilitisin pa yan na mga kaso na di umano ay nangyari sa Pilipinas? Ang remedyo, sa Pilipinas magsampa ng kaso. Sinabi rin ng abogado ni Tatay Digong na bukas naman ng mga hukuman ang katarungan ay makakamit ng mga biktima kung sila po ay maghahain ng reklamo sa piskalya at sa hukuman ng Pilipinas. At syempre, sinabi ng hukuman ng mga abogado ni Tatay Digong kung ano talaga yung basihan kung bakit tayo naging miyembro. At isa naman po ako doon sa talagang gumalaw para maging miyembro ang Pilipinas ng ICC. Nung tayo po ay naging miyembro ng ICC, hindi po natin sinabi na binibigay na natin ang kapangyarihan maglitis ng kaso sa ICC. Kung hindi, sinasabi natin na ang lokal na hukuman pa rin ang dapat maging court of first instance pagdating sa mga krimen na di umano ay nangyari sa ating mga bansa. Now, pagdating naman sa merito, doon sa opening statement at least ni Kaufman na ngayon ay sususugan niya ng ebidensya, wala daw ebidensyang pinakita na yung pag-atake sa mga napatay sa drug war ay isang atake laban sa sibilyan. At marami daw, kung hindi lahat ng mga naging biktima ng drug war ay hindi mga sibilyan, kung hindi mga drug actors. At wala daw sistema na pinakita na lahat ng mga pag-atake sa mga naging biktima ng drug war ay kabahagi ng isang siste, kung hindi ito raw ay mga independyenteng mga gawain ng mga kapulisan. Now, in-emphasize din ng mga abogado ni Tatay Digong na sa confirmation of hearing, kinakailangan magkaroon ng substantial evidence or substantial grounds na hindi napakita ng prosecution. At kinakailangan din na hindi lang dapat mag-rely ang prosecution doon sa kanyang ebidensya, doon sa mga anonymous na mga witnesses. Kinakailangan din tignan kung meron kapanipaniwala ba yung mga ebidensyang sinusumite ng prosecution para patunayan itong system na ito. At saka, itong pinakamalakas sigurong sinabi ng prosecution, wala namang kahit anong pagkakasulat na may order si Tatay Digong na patayin ang mga biktima ng drug wars dahil sila ay mga sibilyan. Sinabi rin ng depensa na yung mga salita ni Tatay Digong ay salitang politiko at wala naman talagang intent na pumatay, no? At siyempre may isang instance na yung isang ebidensyang pinakita nila, isang video na di umano pinanood ni Tatay Digong kung paano pinatay ng DDS ang isang mga biktima nila, ay ngayon ay sinasabi nung kumuha ng video na hindi ganoon ang konteksto. Ang isang konteksto daw dyan ay pinapakita lang kay Tatay Digong yung mga bagong mga state-of-the-art CCTV monitoring facility sa Davao. At hindi yan na pagkakataon para panuorin at purihin ni Tatay Digong ang isang pagpatay sa isang biktima ng DDS. Now, nagtanong po ng mga importanteng tanong na nagbibigay clue sa atin kung anong nasa isipan ng tatlong mahistrado. Unang-una, tinanong kung ano ba yung policy element definition, paano mo sasabihin na ang isang siste ay pinapatupad? Or paano mo mapapatunayan na isang siste ay unang-una mapapatunayan na may ganyang siste at paano yan pinatupad? Pangalawa, tinanong nila kung ang prosecution ba ay nagre-rely sa command responsibility. Bakit? Kasi yung command responsibility, ang elemento niyan, dapat alam noong akusado na may mga krimen na nangyayari at wala siyang ginawa para imbestigahan at parusahan. Ngayon, kung ikaw ay isang civilian leader, kinakailangan patunayan ng prosecution na alam niya na mayroong mga paglabag sa batas. Hindi gaya kapag ikaw ay military commander, may presumption na dapat alam mo kung ano ang ginagawa ng iyong kasundaluhan. Dahil si Tatay Digong ay presidente, dapat patunayan kung alam ba ni Tatay Digong na mayroong illegal na mga pangyayari. Now, meron talagang interest yung mga judges dun sa koneksyon sa pagitan ng mga talumpatan ni Tatay Digong at saka yung mga patayang nangyari. So gusto nilang malaman kung talagang yung mga talumpati na yan ay order para pumatay o di naman kaya usaping politiko lamang. At saka tinanong nila kung ano talaga yung hierarchy ng kapulisan. Kung ang pulis ba, kung ang presidente ba ay gaya sa Armed Forces of the Philippines ay commander-in-chief. Pero ang pulis kasi isang civilian authority. At ang talagang pangunahing opisyalis sa ating PNP, hindi gaya ng AFP, ay ang PNP chief. Okay? Na siya talaga ang nasa taas ng structure ng PNP.
Now, importante po yan for purposes of command responsibility. No? Dahil kinakailangan kung sasabihin nila na may command responsibility ang presidente, dapat ipakita ng prosecution na nasa ilalim talaga ng control ng presidente ang PNP. Pero ang pagkakaiba nga niyan, sa Armed Forces of the Philippines, sa chain of the command, ang presidente ang una, sa PNP, it is the PNP chief. Now, ano pong naging importansya nung unang 2 araw ng confirmation of charges? Unang-una, well, yung prosecution po, binuuna niya yung teorya niya na ang war on drugs ay top level na criminality at hindi lamang isolated. Sinasabi nila na ito ay kabahagi ng isang sistema na ang nasa taas ay ang dating presidenteng Duterte. Ang mga abogado naman ni Tatay Digong ay sinabi na ang paglilitis ay politikal, wala ng jurisdiksyon ng hukuman at hindi sapat ang ebidensya para magpatuloy sa paglilitis ayon sa Article 61 ng ICC. Now, makikita natin kung ano ngayon ang pinaglalabanan ng parehong partido. Unang-una, ano ang pagkakaiba sa pulisiya sa salisalita? Mapapatunayan ba talaga ang pulisiya sa pamamagitan ng pananalita? Tatanggapin ba natin ang salita ng politiko o dapat ba talagang tignan natin kung ano yung intensyon ng pananalita? Ang sabi ng prosecution, ang pananalita ay patunay na ang mga patayan na inorder ni Tatay Digong. Ang sabi naman ng kampo ni Tatay Digong, ang pananalita ay para takutin ng mga tao na sumunod sa batas, hindi para pumatay. Now, tignan natin kung ano talaga yung hinahanap ng hukuman dito sa confirmation of charges. Ano bang ibig sabihin ng substantial grounds to proceed? No? Ang substantial grounds ay mas mataas dun sa reasonable grounds to believe na ginagamit pag kumukuha ng warrant of arrest, pero ito ay mas mababa sa beyond reasonable doubt. So, somewhere in between, yan nga po yung katumbas ng probable cause sa ating jurisdiction. Now, ano ang mga naging pasya ng ICC sa mga naunang kaso? Well, tignan natin dito sa kaso ng Lumbanga, Bemba at saka Gagbo sa confirmation na decisions. Ang sabi ng chamber, kinakailangan ay konkreto at nakikitang mga ebidensya para makita ng malinaw na lahat ng elemento ng crime against humanity ay mapapatunayan at kinakailangan merong link doon sa akusado at ang mga sinasabi niyang mga gawain. So yung mga spekulasyon, yung mga inference, yung mga speculation, yung mga inferences, o yung mga uncorroborated anonymous accounts ay hindi sapat para mapatunayan ang reasonable grounds. Now, alalahanin natin kung ano yung elemento ng crimes against humanity. Unang-una, widespread or systematic attack na directed laban sa civilian na populasyon. Alam nila na ito ay directed against sa civilian population at saka ito ay sang-ayon o sa pagpapatupad ng isang pulisiya ng Estado. Kinakailangan patunayan ang maraming patayan na ang biktima ay mga sibilyan at saka magkaroon ng koneksyon dun sa pagpatayan at saka dun sa mga mas malawaking mga atake. Now, yung pamamaraan naman para magkaroon ng pananagutan si Tatay Digong, kinakailangan mapatunayan din yan. Well, kung ikaw po ay gaya ng prosecution, nagre-rely sa indirect co-perpetration, ordering, or contribution dun sa isang pinagkasundoang plano, kinakailangan patunayan ng prosecution ang control ni Tatay Digong dun sa mga gumagawa ng krimen, yung kanyang intensyon na pumatay, at saka yung pagkakaroon ng isang coordinated na plano. Now, ano yung mga kinakailangan? Ito yung mga pinaka-importanting issue na kinakailangan pag-aralan ngayon ng huwes. No? Well, unang-una, kinakailangan magdesisyon ang hukuman kung itong war on drugs ay isa nga bang polisiya na atakihin ng sibilyan. Now, ang problema rito, gaya ng akin nasabi doon sa akin naunang mga komentaryo, nagkaroon na ng kaso sa Supreme Court na kinu-question ang constitutionality ng war on drugs. At in fact, ang mga abogado ng biktima ang siyang nagdala ng nagdulog ng kaso dito sa Supreme Court at na-dismiss naman yung kasong yan. Dahil pag ang isang kaso naman ay dinismiss ng kaso ng Supreme Court, bagamat ito'y kinu-question dahil ito'y labag sa saligang batas, ang ibig sabihin niyan, ang dismissal ay legal yung pulisiyang yon. So, paano ngayon masasabi ng hukuman na yung yung napruebahan nilang
polisiya sa likod ng Operation Tukhang or Operation Double Barrel ay illegal at tumatarget ng siste or isang siste na tumatarget ng civilian, gayong sinang-ayunan ng ating Supreme Court ang legalidad ng ganyang polisiya. Dahil ang Tukhang naman, katok lang yan at pakiusap para sa mga pinaghihinalaan na nagtutulak na droga na sumuko na. Or, ito nga ba? Ito nga yung sinasabi ni Tatay Digong at ito rin ang sinabi ng Philippine Supreme Court na ito ay isang balidong operasyon ng mga alagad sa batas. Isa pang tanong na kinakailangan sa bigyang kasagutan ng hukuman, yung mga talumpati ba ni Tatay Digong na laban sa droga, ito ba talaga ay kriminal? O ito ba talaga ay para hikayatin ang mga mamamayan na sumunod sa batas? Now, kinakailangan kasi sa mga naunang desisyon na ng ICC, kinakailangan meron talagang organizadong direksyon at hindi po pwedeng mga isolated na mga pananalita lamang. Now, kung talagang magre-rely ang prosecution sa mga speeches lamang nang wala namang nakasulat na direktiba, ito po ay napakahinang ebidensya. Kinakailangan kung sinabi ni Tatay Digong pumatay, dapat patunayan niya na yung order na pumatay ay nakasulat. Now, isa pang problematic dito na sa tingin ko mahihirapan ng prosecution na patunayan yung pag-atake sa sibilyan. Dahil alam ng mga umatake na sila ay sibilyan. Totoo bang civilian targets ang mga suspect sa war on drugs? Now, kung talaga namang may ebidensya na itong mga naging biktima ng patayan ay nanlaban o di naman kaya sila ay nagpapatupad ng isang legal na police operations, ibig sabihin hindi nila na-target yung mga mamamayan na yan dahil sila ay mga inosenteng civilian. Kinakailangan din ma-convince ng prosecution ang hukuman kung meron bang talagang link or sufficient proof na yung si Tatay Digong ay may effective control sa lahat ng ginagawa ng mga kapulisan. Talaga bang lahat ng ginawa ng hundreds of thousands na pulis ay talagang nasa effective control ng presidente? Gayong sa hierarchy ng PNP, ay talagang PNP chief ang nasa taas at hindi ang presidente. Meron ba talagang nakasulat na ebidensya para ito ay mapatunayan? At saka talaga bang merong link doon sa pagkakakontrol ng Tatay Digong sa pulis at doon sa mga patayan? Uulitin ko po, no, kung wala pong nakasulat na directive galing kay Presidente, talagang kinakailangan patunayan ng kanyang prosecution ng kaso niya doon sa pattern ng ebidensya, witness testimony, at saka yung inference from public statements na ayon sa mga naunang desisyon ng ICC ay hindi sapat. Siyempre, nandyan pa rin yung issue ng jurisdiction. Bagamat nag-issue na ng desisyon ng pretrial chamber na inaantay ngayon ng desisyon ng appeals chamber, kinakailangan i-address pa rin ng hukuman kung anong epekto ng pagiging illegal ng pamamaraan para mahuli si Tatay Digong at saka yung pag-abuso nga sa proseso. No? At saka siyempre, yung katunayan na bukas naman ng mga hukuman sa Pilipinas, bakit dinidinig ito ng ICC? Now, ano ang mga naging naunang desisyon na ng ICC? Well, doon sa mga nabasa kong desisyon, no, meron talagang mga charges na hindi na-confirm kasi nga mahina yung ebidensya. Now, hinihingi ng ICC yung aktual na ebidensya para mapatunayan na yung mga nasasakdal ay nasa likod ng mga di umanong mga krimen na nagawa. Hindi sila nagre-rely sa pattern alone. Okay? Mas gusto nilang makita kung merong ang nakasulat na ebidensya na pagkakautos noong nasasakdal. So, paano ngayon sa tingin ko magpo-proceed ang mga judges on the basis of what the prosecution has presented alone? Siguro yung mga kalaban ni Tatay Digong, ba't ka nagsasalita? Hindi mo pa narinig ang sabi ng defense. Kasi ang defense wala namang papatunayan at this stage. Ang prosecution talaga ang dapat magpatunay na mayroong sapat na ebidensya at tapos na sila magpresenta ng kabuuan ng kanilang presidente. So, paano magpo-proceed ang mga maestrado? Well, una-una, kailangan i-confirm nila. Dapat makonvince sila na mayroong sapat na ebidensya na nagpapakita na yung pattern ng patayan ay sang-ayon nga sa isang systematic attack
laban sa mga inosenteng sibilyan. Tatanungin nila, yung mga biktima ba talagang inosenteng mga sibilyan? Tatanungin nila, talaga bang pulisiya na patayin ang mga inosenteng sibilyan? At tama ba na talaga itong mga patayan nito ay dahil kay Tatay Duterte? So, sa tingin ko so far, sa ebidensya na pinresinta ng prosecution at sa naunang mga desisyon ng ICC, malabo na magkaroon ng confirmation charges. Maski hindi pa natin naririnig ang ebidensya ni Tatay Digong dahil in the first place, ang prosecution naman talaga ang dapat magpatunay kung meron talagang substantial evidence. So maya-maya lang, now, although ako ay very hopeful sa panig ni Tatay Digong, huwag natin kakalimutan din na hindi naman kinakailangan ng prosecution na patunayan yung ebidensya beyond a reasonable doubt. No? Kinakailangan lang nila magpresenta ng isang coherent na teorya na merong sapat na ebidensya at meron talagang pag-uutos si Tatay Digong beyond yun sa mga sinasabi niya. So, pero ang pinakamalakas nga ng sandata ng depensa at itong inaasahan nating depensa na manggagaling ngayon sa kampo ni Tatay Digong ay walang policy na mapapakita na patayin ang inosenteng sibilyan at wala talagang koneksyon doon sa mga patayan nangyari sa mga binitawang salita ni Tatay Digong. So yan po ang ating summation sa 2 araw. Maya-maya lang po, tayo po ay magpo-proceed na sa live coverage natin ng ating trial ni Tatay Digong. Chinecheck ko lang po kung meron na talaga yung live coverage feed dahil mamaya po ay kung may live coverage feed na meron naman po tayong tao dun sa ICC na nagdidikit sa atin. No? So tignan lang po natin kung meron na. At kung meron na po, bibitiw na tayo sa ating komentaryo. Magbe-break po uli ito ng 11 o'clock at tayo po ay magpapatuloy ng ating live coverage pagdating po ng 11 o'clock no, kung saan sila ay magre-recess. Pero ngayon po, wala pa pong live feed na pumapasok, so antay-antay lang po natin. So far, aking assessment, kulang sa substantial evidence ng prosecution at dapat mapalaya si Tatay Digong. Maya-maya po, babalik tayo para sa ating live coverage. Meron ba tayong mga around 15 minutes? Tingnan po natin ang mga sabi ng ilang mga ating texters. Kaya lang po, ang bilis. Gary Fonterilla, Duterte pa rin. Annabel Pepito Bangkong, tama. Aubrey Van der Gorl, Michelle Villamor, Kilaskel. Naku, ang bilis po ng mga comments kaya hindi ko po masundan. No? Well, tingnan lang po natin ngayon kung meron ng ICC feed. Siguro po ay nilink na natin ang ICC maya-maya lamang. So siguro po ngayon, magtatapos muna tayo ng recap at aabangan po natin ang ICC live coverage. So mula po dito sa Europa, ito po inyong spokesman Harry Roque, nagbigay po ng recap sa naunang 2 araw na paglilitis si Tatay Digong, magbabagli sa ilang sandali lamang para sa live coverage at komentaryo ng patuloy na paglilitis kay Tatay Digong ang pangatlong araw ng confirmation of charges. Babalik po tayo. See you later! Well, tignan po natin kung kinakailangan pa natin tignan lang po natin kung kailangan pa natin Okay, see you later po.